Breaking news, grupong Houthis pinakbakan ng Amerika. Sa patuloy na digmaang nagaganap sa pagitan ng grupong Houthis at ng Estados Unidos, ay binanatan ng Amerika ang ilang pasilidad ng nasabing grupo. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, tinarget ng US military ang mahahalagang pasilidad ng Houthis sa kabisera ng Sanaa at sa mga lalawigan ng Hadja at Saada. Ayon sa mga ulat, mariing kinundena ng mga Houthi ang mga airstrike na isinagawa ng Estados Unidos sa Yemen. Bukod dito, iniulat ng Al Masira, ang satellite news channel, na pinapatakbo ng mga Houthi na ang mga airstrike sa Sanaa ay nagresulta sa pagkasira ng mga ari-arian at pagkamatay ng mga sibilyan. Yan ang tinutukan ng aming grupo, kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong uri ng balita. Ang kasalukuyang alitan sa pagitan ng rebelding grupong Houthi ng Yemen at ng Estados Unidos ay patuloy na tumitindi na nagdudulot ng malawakang epekto sa seguridad ng rehiyon at pandaigdigang kalakalan. Ang serye ng airstrikes na isinagawa ng US laban sa mga posisyon ng Houthi ay tugon sa mga pag-atake ng mga rebelde sa mga barko sa Red Sea. Ang alitan ay lumilikha ng lumalawak na krisis na may potensyal na makaapekto sa iba pang bansa sa gitnang silangan. Ang Houthi, isang armadong grupong sumusuporta sa Iran, ay kasangkot sa matagal ng digmaan sa Yemen laban sa pamahalaang kinikilala ng United Nations. Sa nagdaang mga buwan, isinagawa nila ang serye ng pag-atake sa mga barko na dumaraan sa Red Sea, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Bilang tugon, inilunsad ng Estados Unidos ang mga precision airstrikes upang pigilan ang mga hakbang ng Houthis na maaaring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ayon sa ulat nito lamang katapusan ng Marso ng kasalukuyang taon, patuloy ang mga opensiba ng US laban sa mga posisyon ng Houthi. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, tinarget ng US military ang mahahalagang pasilidad ng Houthi sa kabisera ng Sanaa at sa mga lalawigan ng Hadja at Saada. Ang mga pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 3 rebelde at pagkasugat ng iba pa. Samantala, kinumpirma ng Houthi media ang pagkakaroon ng mga civilian casualties. Dagdag pa rito, iniulat na isang rocket ang na-intercept ng Israel na nagmula sa Yemen na nagpapahiwatig na maaaring lumawak ang saklaw ng labanan. Bukod dito, inanunsyo ng Estados Unidos na magpapatuloy sila sa kanilang kampanya laban sa mga Houthis hanggat hindi tumitigil ang mga ito sa kanilang pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Ang mga bansang kabilang sa European Union at ilang Arab states ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala sa tumitinding alitan. Nanawagan ng UN para sa isang agarang de-escalation upang maiwasan ang mas malawak na humanitarian crisis sa Yemen na isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo dulot ng matagalang digmaan. Samantala, pinanindigan ng Iran ang kanilang suporta sa Houthi at sinisi ang US sa pagpapalala ng sigalot. Ito ay lalong nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng US at Iran na dati nang may matinding iringan kaugnay ng kanilang presensya sa gitnang silangan. Ang Red Sea kasi ay isang kritikal na ruta para sa pandaigdigang kalakalan at ang patuloy na kaguluhan sa rehiyon ay nagdulot ng pangamba sa mga shipping companies. Ilang malalaking kumpanya ang nagpahayag ng pagbabawas ng kanilang operasyon sa rehiyon upang maiwasan ang potensyal na panganib. Dahil dito maaaring tumaas ang presyo ng langis at iba pang produkto na dumadaan sa ruta na ito. Habang patuloy ang opensiba ng US, marami ang nangangamba na lalong titindi ang labanan kung sakaling sumali ang iba pang bansa sa alitan. Posibleng sumailalim ang rehiyon sa mas matinding opensiba kung magpapatuloy ang pagpapadala ng mga ballistic missile ng Houthi laban sa Israel o iba pang bansa. Bukod dito, may panawagan para sa diplomatikong solusyon upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Ang US, sa kabila ng kanilang military actions, ay nagpahayag na open pa rin sila sa negosasyon kung titigil ang Houthi sa kanilang mga pag-atake. Sa kabila ng mga pag-atake,
Nananatili ang determinasyon ng mga Houthi na ipagpatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga interes ng US sa rehiyon bilang tugon sa mga aksyon ng Estados Unidos sa Yemen. Ang bagong kampanya ng mga airstrike na ayon sa mga Houthi ay kumitil na ng hindi bababa sa 61 katao ay nagsimula matapos muling magbanta ng mga rebelde na tatargetin ang mga Israeli na barko dahil sa pagharang ng Israel sa pagpasok ng tulong sa Gaza Strip. Noong nakaraan maluwag na tinukoy ng mga rebelde kung ano ang itinuturing nilang barkong Israeli, kaya't maaaring maapektuhan din ang ibang sasakyang pandagat. Mula Nobyembre 2023 hanggang Enero ng kasalukuyang taon, inatake ng mga Houthi ang mahigit 100 barkong pangkalakalan gamit ang mga missiles at drone, dahilan upang lumubog ang 2 barko at mamatay ang 4 na mandaragat. Naglunsad din sila ng mga pag-atake laban sa mga barkong pandigma ng Amerika. Dahil sa mga pag-ataking ito, lalo pang nakilala ang mga Houthi habang kinakaharap nila ang mga suliraning pang-ekonomiya at pinaigting ang pagsupil sa anumang pagtutol at sa mga manggagawa ng humanitarian aid sa gitna ng dekadang digmaan sa Yemen na nagpahirap sa pinakamahirap na bansa sa mundo ng Arab. Samantala, naniniwala ang mga opisyal ng militar ng Israel na ang mga rebelding sinusuportahan ng Iran ay mayroon na lamang limitadong bilang ng mga gumaganang ballistic missile launchers na nagpapahiwatig ng matinding pagbagsak sa kanilang inventaryo. Ayon sa ulat ng Channel 12 News ng Israel, ang grupo na halos araw-araw nagpapaputok ng mga ballistic missiles patungo sa Israel mula nang matapos ang ceasefire sa Gaza noong March 18 ay nakapagpaputok na ng 11 ballistic missiles hanggang ngayon. 3 sa mga ito ay hindi nag-activate ng mga warning system sa estado ng Israel. Sa kabila ng patuloy na pagtatangkang tamaan ang teritoryo ng Israel, may malaking limitasyon ang mga operasyon ng missile ng mga Houthi. Ang mga launch area sa Yemen ay limitado, madalas na napapabagsak ng mga defense system ang kanilang mga missiles at ang ilan sa mga ito ay hindi umaabot sa target, anupat bumabagsak sa mga kalapit na bansa tulad ng Saudi Arabia at Jordan. Bukod pa rito, nananatiling mababa ang kanilang kakayahan sa paggawa ng mga missiles na may ilan lamang na nagagawa kada buwan. Ayon sa Channel 12 News ng Israel, maraming missile launch platforms ng mga Houthi ang nawasak sa mga kamakailang pinagsamang operasyon ng militar ng Israel at Amerika. Manatiling nakatutok sa patuloy na digmaang nagaganap sa pagitan ng grupong Houthi at puwersang Amerika.